umaga po sa bawat isa at sa hindi na rin pag-abala, inais kong puntahan natin ang ating talatang gagamitin para hindi na rin magdala ng anumang kaabalahan mamaya. Book of Galatians chapter 6, verse 7 onward, ating basahin. Sabi rito ng verse 7, "Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, this he will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who are of the household of the faith." Sa Book of Proverbs, chapter 20, verse 4, ay basahin natin, idagdag sa ating teksto na ating gagamitin. Verse 4, "The sluggard does not plow after the autumn, so he begs during the harvest and has nothing." Ang Panginoon na magdagdag ng blessing sa kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen? Purihin ng Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. So salamat sa Panginoon. I hope ang Diyos ay bless about this sa atin, and I believe that, at dahilan yan ang nais ng Panginoon sa bawat isa, at ang bawat isa atin ay tayo ordained to receive blessing. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Ang mga anak ng Diyos, they are ordained to receive blessing. Sila ay tinalaga ng Panginoon para tumanggap ng mga pagpapala, and not just only to receive blessing, but to be a blessing as well. Amen. Ito para din naman tayo maging pagpapala. So yun po yung idea ng Panginoon. Kapag tayo ay blessed ng Panginoon, ay hindi lamang para ikaw ay mabless, kundi ang purpose ng Panginoon sa blessing na Kanyang ibibigay sa iyo is to become a blessing also. Ikaw rin naman ay maging daluyan ng pagpapala. Yun ang sinabi ng Panginoon kay Abraham, nang siya ay tawagin ng Panginoon, sabi niya, "I will make you a great nation, I will bless you, and you will be a blessing." So dapat nating tandaan ang ganitong principle ng Panginoon, mga kapatid. Huwag ka lang magpuri at magpasalamat, "Panginoon, salamat sa blessing, salamat sa blessing." Well, dapat mong tandaan ang the other side of the coin, kapag ikaw ay blessed, dapat maging blessing ka rin naman, at mag-flow ang blessing ng Panginoon mula sa Diyos, papunta sa iyo, at papunta rin naman sa iba. Whatever na i-bless ng Panginoon sa atin, kalakasan, kagalakan, kaligtasan, anumang bagay na ibinigay ng Panginoon sa atin, ay maging conduit tayo o mag-flow sa atin ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Sa oras na ito, ay nais kong pumunta tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Handa na ba tayo, mga kapatid? Well, salamat sa mga salita ng Diyos na ating napakinggan kanina, sa pinakita na that treasure in earthen vessel, at paano tayo nagiging valuable, dahilan hindi ikaw ang valuable, kundi yung nakalaman sa iyo. Yung bagay na naroon sa iyo ang naging valuable. Pero isang bagay na napakagandang nabigyan ng pansin doon ay yung tinatawag na earthen vessel, yung babasaging sisidlan. At pinakita roon na napakahalaga na ang sisidlan ay babasagin para madaling mahayag yung nasa loob. Diba? Siguro kung ito ay kagaya ng sinabi kanina, kung ito'y bolt, kung ito'y bakal, kung yari sa bakal, napakahirap munang makuha yung nasa loob bago mo mabasag. Kung ito'y bakal, kinakailangan mo ng lagari, grinder, kinakailangan mo ng mababigat, malalakas o mabibigat na mga equipment para basagin ito. Pero alam niyo, mga kapatid, ang nakakatuwa dito,
dinisenyo ng Diyos ng mga sisidlan ay babasagin para madaling mabasag at upang madaling mahayag yung nasa loob. At, well, maring lagi natin sinasabi, Panginoon, mahina ako. Panginoon, ako ay kulang ng kalakasan. Kapatid, dinisenyo ka ng Diyos sa ganyang bagay upang ang pagtitiwala ay hindi sa iyong sarili, kundi sa Kanya na gumagawa sa iyo. So, dinisenyo ng Panginoon at naging valuable, although we are earthen vessel and fragile, madaling babasag, pero alam nyo, kapag ang isang bagay ay mababasagin o madaling mabasag o mga fragile, laging nakalagay doon, handle with care. Amen. So gayon, ang pagmamalasakit ng Panginoon sa atin, sa kabila na tayo earthen vessel, but the Lord always handles us with care. Lagi tayong hinahawakan na buong ingat. He cares for you through sunshine and shadow. He cares for us. Amen. Sa oras na ito, ay nais kong pumunta tayo sa isang kaisipan na gusto kong i-share sa inyo. At ito'y ilang mga bagay na aking binubulay-bulay at I hope ang ilang mga bagay nito, it seems connected sa isa't isa ng ating mga paksang pinag-uusapan, pero makuha nawa ng bawat isa atin yung kaisipan na ating patuloy na dinadrive sa mga panahon na tayo nagtatalakay ng mga salita ng Diyos. Now, gusto kong pag-usapan natin ang paksang ito na may kinalaman sa sowing in the field of spirit. Sowing in the field of spirit. Dahil sa Book of Galatians ay pinakita roon na tayo ay pwedeng magtanim sa dalawang bahagi ng lupa. Isa ay sa laman, isa ay sa spirito. Pero pinakita rito na sowing in the field of the spirit ay pagpapakita na ang bawat isa sa atin ay meron tayong dalawang field na pwedeng pagtamnan. Merong dalawang field na pwede tayong paghasikan. Dahilan alam kong minsan ay na-share ko na rin ang kaisipang ito, pero gusto kong magpahayag ng ilang mga karagdagan at kakaibang konsepto para sa kaisipang ito. So sowing in the field of spirit, ay sinabi rito, kung ating babalikan ang verse na ito, ay sa verse 7 ay pinakita ni Apostol Pablo na ang ganitong bagay ay sabi niya, do not be deceived, God is not mocked. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Alam niyo ba na ang sowing and reaping ay ito ay tinatawag na, consider ito as isa sa universal law or universal principle. Ito ay apply sa lahat ng tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. And that's the reason we tinatawag ang ilang mga bagay na universal law, universal principle, dahilan lahat ng tao ay pwedeng makatamasa ng blessing at ng consequence ng ganitong bagay. So there's a blessing and there's a consequence patungkol sa tinatawag na pagtatanim at pag-ani. So, ang kaisipang ito ay pinapakita ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya. So, anumang principle, mga kapatid, ay hindi mo pwedeng iritoke. Diba? Whatever principle ay hindi mo yan pwedeng dayain. Katulad ng principle ng gravity, hindi mo pwedeng sabihin, anak ako ng Diyos, ang Espiritu Santo ay nasa akin, at pwede mong sabihin, gravity, wala akong pakialam sa iyo, hindi ako naniniwala sa gravity, tatalon ako sa building. Well, kahit mga kapatid, kahit ikaw ay merong Espiritu ng Diyos, hindi mo pwedeng sirain ang principle ng gravity. Lahat ng nasa taas ay babagsak.
At anuman ang bigat niya, ay siyang bilis niya at siyang impact niya pagbagsak sa lupa. So hindi mo pwedeng, ang ating Panginoon, yan ang dahilan ng siya ay tinukso ng kaaway sa Matthew chapter 4 at sa ilang pang mga gospel, ay sabi ni Satanas sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalong ka mula sa taluktok ng templong ito, at ikaw, dahilan nasusulat, hahawakan ka, kinuot pa ng kaaway yung Psalms 91, na hindi na magsusugo siya ng manghel sa iyo upang huwag matisod ang iyong paa sa mga bato. At sabi ng ating Panginoon, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. So, this principle, ang principle mga kapatid, ay ang Diyos ang siyang naglagay nito. At hindi mo pwedeng biruin, hindi mo pwedeng paglaruan ang principle. Dahilan, one way or the other, ang principle ay magbibigay sa iyo ng blessing or a consequence. So, pinakita nito, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, this he will also reap. Naniniwala tayo sa ganitong principle, mga kapatid. And whether you like it or not, maniwala ka man sa hindi sa ganitong bagay nito, and I believe ang mga mananampalataya ay naniniwala sa salita ng Diyos, at kung meron mang isang tao na hindi maniniwala sa principle na ito, makikita niya ang consequence kahit hindi siya maniwala. So sabi rito, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, this he will also reap. So the law of sowing and reaping ay makita natin ito ay totoong bagay. But meron pa akong isang bagay na gustong bigyan ng pansin. Ito naman ay kabaligtaran. So ang sinasabi ni Paul is, what you sow is what you reap. Pero merong isang kaisipan sa book of Proverbs naman na nagsasabi ng ganito. Proverbs chapter 20 verse 4. Sabi ron, the sluggard does not plow after the autumn, so he begs during the harvest, and he has nothing. So if there's a law of sowing and reaping, so meron namang pinapakita na isang law na parang kabaligtaran ito, kapag hindi ka nagtanim, wala kang aanihin. That's true. So if you don't sow, you will not reap. There will be no harvest. Kung gusto mo ng harvest, dapat matuto kang magtanim. Kung gusto mo ng meron kang aanihin, ay ikaw ay dapat magtanim. At kung wala kang itinanim, huwag kang mag-expect ng harvest. Because it is a principle also. So hindi mo pwedeng baliktarin ang ganitong bagay. Malimit ang tao ay lagi silang nag-expect ng isang bagay, and sometimes hindi naman sila nagtatanim. So, ang dalawang kaisipang ito ay bagay na napakahalaga. So, what you sow is what you reap, but if you don't sow, there will be no harvest. So, naalala ko, pahintulutan nyo ang isang fable na famous na fable na Aesop. At ito ay ang isang fable ng ant and the grasshopper. Alam mo kung ilan sa inyo siguro alam yung fable na ito, yung ant and grasshopper. Isang panahon sa napakagandang sikat ng araw, ay naroon ang isang grasshopper na kukuya-kuyakoy at naroon sa isang bahagi ng sanga at nag-enjoy sa init ng araw dahilan sa panahon yun ay summer. At nakita niya ang isang langgam o ang mga langgam na pilit na nagdadala ng kanilang pagkain papunta doon sa kanilang bahay. At sabi niya, sinigawan niya yung ant, hey! Sabi niya, kayo mga langgam, ba't kayo masyadong nagpapakapagod? Why don't you enjoy the summer? Bakit hindi mo enjoy ang summer, ang sikat ng araw, ang ganda ng panahon? Bakit di mo enjoy?
Well, sabi ng langgam, sabi niya, naghahanda kami para sa darating na taglamig. At pilit niyang ginagawa yon. Sumunod na panahon, ganun din ang kanyang nangyari. Lagi niyang sinasabi yung langgam ay masyado kang nagpapakabisi, ayaw mong enjoy ang panahon. But isang umaga pagising niya, walang araw. Walang araw siyang nakita dahilan nagpasimula ng bumagsak ang snow. At ang problema, mga kapatid, sa panahong yon ay dahilan wala siyang makain, siya ay kinakailangan pumunta dun sa langgam at manghingi. Well, it's just a fable, but yung bagay na yun ay isang kaisipan na pwede nating tingnan, mga kapatid, na kapag ang isang tao ay naging pabaya, pagdating ng harvest, sabi ng Book of Proverbs na binasa kanina, pagdating ng harvest, siya ay manglilimos. Yun ang isang suliranin. So tingnan natin yung pinakita ng Galatians chapter 6. Dahil pinakita rito at there are points dito na dapat ating maintindihan at mabigyan ng pansin. Sabi ng Galatians chapter 6, puntahan natin yung sinabi rito, for the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. So pinakita rito na sino man na nagtatanim sa laman ay aani sa laman ng kasiraan. So yan ang dahilan bakit kapag ang tao ay nalulong sa anumang klase ng bisyo, alak, anumang bagay, later on, kanyang anihin ang pagtatanim na ito sa kanyang laman. Ang ilan ay umaani ng sakit, karamdaman, at ilang minsan ay cancer, at nagiging dahilan ng kanilang maikling pagpanaw sa ibabaw ng sanlibutan. But sa ibang bahagi naman, but the one who sows to the Spirit, ngunit sila na nagtatanim sa Espiritu. So that's the reason ng ating paksa is about sowing in the field of Spirit. Ngunit sila na nagtatanim sa Espiritu, but the one who sows to the Spirit, see, ito ay sa tinatawag na Espiritu o sa Espiritu ng Diyos, ang mga bagay na may kalalaman sa espiritual na bagay. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Siya na nagtatanim sa Espiritu, ay sa Espiritu ay aani rin naman siya ng buhay na walang hanggan. Now, don't misunderstood yung sinasabing eternal life dito. Yung eternal life dito, mga kapatid, it is not salvation. Hindi ito kaligtasan. Dahilan ng kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Okay? Do you get the point, brothers and sisters? So, ang kaligtasan, hindi ang eternal life na tinutukoy dito, although maraming panahon na mababasa natin eternal life, at the same Greek word ang ginamit sa eternal life na ito, but this eternal life ay hindi ito ang eternal life for salvation, kundi ang tinutukoy dito ay isang klase ng makalangit na klase ng buhay. Tingnan natin ang sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 10. Sabi rito ng ating Panginoon, verse 10, the thief comes only to steal and kill and to destroy. I come that they may have life and have it abundantly. So ang tinutukoy ng ating Panginoon, sabi niya ang kaaway ay naparito na kagaya ng magnanakaw upang siya ay sumira, pumatay o magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit sabi niya, ako ay naparito upang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Ang masaganang buhay na tinutukoy ng ating Panginoon ay hindi lamang buhay
hindi ito lamang ang buhay na punong-puno ng mga bagay sa ibabaw ng salibutan. Dahilan, alam natin kung anong ang tinutukoy ng ating Panginoon na tunay na buhay. Dahilan ng tunay na buhay ay hindi ang mga bagay na material dito sa ibabaw ng salibutan. Ang sabi ng ating Panginoon sa Book of Luke chapter 12, ang sino man na nag-isip na siya'y mayaman sa ibabaw ng sanlibutan dahilan marami siya ng mga bagay na pag-aari dito sa mundong ito, ay hindi siya mayaman sa harapan ng Diyos. So ang tao man ay nagkamit ng mga bagay sa mundong ito, ay hindi yan ang magiging status niya sa harapan ng Diyos. Dahilan sa harapan ng Diyos, what matter is not the material thing, what matter is the spiritual things. So ang tinutukoy dito na mag-aani siya ng eternal life ay sa ibang pinapahayag dito ay yung tingnan natin ang isang talata sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 4. Colossians 3 verse 4. Sabi ng verse na ito, sabi niya, dahilan pinakita rito ni Apostol Pablo sa verse 1 o verse 2, set your minds in the things above, not on the things that are on earth. Ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, sa mga bagay at hindi sa mga bagay ng mundong ito. Sapagkat tayo, for you have died and your life is hidden with Christ in God. Sapagkat tayo ay namatay na at ang ating buhay ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Our life is hidden with Christ and God. But verse 4, when Christ, who is our life, Christ, who is our life, si Kristo na siyang ating buhay, Christ who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. So sabi niya, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag. So ito yung pinapakita rito na narito ang ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay. At ang buhay na tinutukoy dito, sa ibang pinahayag dito, it is the highest quality of living. The highest quality of living. Kung ang tao ay meron ng mga bagay sa mundong ito at sumasagana, hindi pa yan ang highest form of living. Ngunit kapag ang tao ay siyang, yung tinukoy rito, kung ang kanyang buhay ay si Kristo, nasa kanya ang mataas na klase ng paraan ng buhay. Hindi man siya ganong kayaman sa ibabaw ng sanlibutan, pero mga kapatid, alam nyo, nang pinahayag na ating Panginoon ng isang talinghaga tungkol sa dalawang taong, isang mayaman at isang dukha, isang pulubi na ang kanyang katawan ay lipos ng sugat at siya ay namamalimos lamang, parang deprived sa lahat ng mga bagay. Ngunit merong isang mayaman na araw-araw piyesta ang kanyang buhay. Pero nang namatay sila, sabi ng talinghaga ng Panginoon, ang mayaman ay nasa kahirapan, samantalang ang mahirap ay nasa piling ni Abraham. So, makikita natin. So, the highest quality of life, ito yung ino-offer ng ating Panginoon. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na sabi niya, kung ikaw ay magtatanim sa Espiritu, ay iyong aanihin this highest form of life. Ito ang iyong klase na yung pag-ani na yung matatanggap. Well, ito'y tinawag na ating Panginoon abundant life sa John chapter 10 verse 10. Ang isang tao na nakikristo ay meron siya ng the joy of salvation. Ang isang tao na nakikristo ay meron siyang kagalakan ng kaligtasan. Meron man siyang mga bagay na pinagdadaanan, pero ang bagay na naroon sa kanya ay ang kagalakan ng kaligtasan. Kaya nang si David ay naramdaman niya na nawawala
nawala ang kagalakan sa pagkaligtas. Although marami siyang kayamanan, malaki ang kanyang palasyo, marami siyang mga asawa, marami siyang mga pagkain, pero sabi niya, umiyak siya, sabi niya, Lord, restore to me the joy of your salvation. So hindi pala ang mga bagay sa mundong ito ang siyang pinakamahalagang bagay. Dahilan marami mga tao na meron ng ganitong bagay, but yet, tinatapos nila ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. So isang tao, ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, sa sanlibutan ito ay meron kayong kapigatian, ngunit sa akin ay meron kayong kapayapaan. So ang kapayapaan ito, it is the highest quality of life, of living. Ang tao na sa kabila na may mga pagkakataon na walang pag-asa, well, sa kabila na may mga pinagdaraan ng pagsubok, kagaya na ating narinig sa ating kapatid, pero meron pa ring kalakasan dahilan, alam natin na mayroong pag-asa sa ating mga buhay. So the joy of salvation, sinabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, pinakita rito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. Yung mga spiritual na mga pagpapalang yan na inilaan ng ating Panginoon sa kanino? Sa bawat isa na nakay Kristo. If Christ who is our life, as si Kristo na siyang ating buhay, at kapag si Kristo na siyang ating buhay, ay pinakita roon, that's the kind of life, mga kapatid, na ating aanihin sa ating pagtatanim. Saan? Sa Espiritu. Ang ating pagtatanim sa Espiritu ay ito ang ating mararanasan. Kung tayo ay magtatanim sa bahagi ng Espiritu, ito ang ating, isa pang talata sa verse 18 ng Ephesians 1, ay pinakita rito ang sabi niya, I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling and what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. So ito yung mga bagay na aking tinutukoy na eternal life. Ito yung existing mo sa ibabaw ng mundong ito ay puno ng ganitong bagay. Ang existing mo sa buhay na ito, kapag ikaw ay magtatanim sa Espiritu. So pinakikita natin ang ganitong bagay na gaano ito kahalaga sa ating patuloy na pagtatanim sa Espiritu. Dahilan kung tayo ay magtatanim sa laman, aani tayo sa laman ng kasiraan. Ngunit kung tayo magtatanim sa Espiritu, mag-aani tayo ng buhay na wala hanggan. It is the highest quality of life. Now, pansinin natin mga kapatid, kung ating bibigyan ng pansin ang ganitong bagay, it seems minsan nag-iisip tayo, akala ko ba, brother, ang buhay natin ngayon ay nasa biyaya. At marami minsan, mga kapatid, maraming tao na hindi nila lubos na intindihan ng tinatawag na biyaya. Na minsan iniisip na dahilan biyaya ay wala ka lang ibang gagawin. Well, totoo mga kapatid, kaya kagaya ng sinabi ko kanina sa inyo, yung aanihin yon na hindi eternal life na salvation, kundi ito ay mga bagay na spiritual sa ibabaw ng sanlibutan habang isang mananampalataya ay naglilingkod kay Kristo. Well, ang ating pagkatapos ng, sabihin natin, after the fall, ay makikita natin na ang lahat ng bagay ay pinagpapagalan, di ba, after the fall. Dati, ang lahat ay makikita natin na ganun kaginhawa ang buhay ng
ng mag-asawang ito. But after the fall, ang sabi ng ating Panginoon kay Adam, sabi niya, "Curse is the ground because of you." At sabi niya, sa pawis, sa pagpapagal, ikaw ay kakain. At sa pamamagitan ng pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain ng tinapay. So, ang pinapakita, ang buhay sa mundong ito, sa anumang bagay, ay kinakailangan ang tinatawag na pagpapagal. Well, sabi nga kanina, ang kaligtasan natin, ito ay libre. Ephesians chapter 2 verse 8, "By grace you are saved, and it is by faith. By grace we are saved through faith." At ipinobait ng Panginoon ang lahat ng bagay. Well, ang kaligtasan, mga kapatid, ay libre. Ang kaligtasan ay libre. Ang kapatawaran ng ating kasalanan ito ay naging available nang si Kristo ay bayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ng kanyang buhay. So sa ganitong bagay, ngunit in fact, makikita natin sa pasimula, pinakita ng Book of Psalms na ang kaligtasan ng tao ay mahal. Diba? Psalms chapter 46, if I'm not mistaken. Ang kaligtasan ng tao ay napakamahal. At walang sino man na makaka-acquire ng kaligtasan ito. Kahit ibigay niya ang kanyang buhay, ay hindi niya ma-acquire ang kaligtasan. Ngunit, ang mahal na bayad ng kaligtasan ay binayaran ng ating Panginoong Jesucristo. At nang kanya itong binayaran, ang mahal na halagang kaligtasan ay naging libre, provided na ang tao ay maniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. So, salvation is free. Ang kaligtasan ay libre sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Ang katubusan ay pwedeng maranasan ng bawat mga tao. Yung katubusan, pag sinabing katubusan, ay maipanumbalik siya sa kanyang dating kalalagayan. Ngunit, alam nyo, maraming mga, even sa mga religious groups sa ating panahon ngayon, masyadong naaabuso ang biyaya. Masyadong naaabuso ng biyaya to the point na kahit, sabi pa nila, ang ilan ay naniniwala, na kahit hindi ka magpabautismo, sumampalataya ka lamang, ikaw ay maliligtas. Well, masyadong minsang naaabuso ang biyaya. Masyadong naaabuso ang biyayang ito na iniisip na wala ka ng ibang dapat gawin, manampalataya ka, mabuhay ka ng gusto mo, at dahilan sumampalataya ka, at pagdating ng panahon, ikaw ay ligtas. Well, mga kapatid, dito natin nakikita na hindi nagkakaroon ng tamang pagtingin pag pinag-usapan ng biyaya. Well, tandaan natin, mga kapatid, ang dugo ay para sa kapatawaran ng kasalanan. Kayo sa amen to that? Datapwat, alam niyo ba, paano ng tao maa-acquire o makukuha ang kapatawaran? Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagpapabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon may i-apply ang dugo ng ating Panginoon. Doon i-apply ang dugo sa pamamagitan ng pagsunod sa bautismo. At so ang bautismo ay magdadala sa tao ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu Santo ito ay pangako ng ating Panginoon, di ba? The Holy Spirit is a promise. It is tinawag ito na the promise na pinaka-pangako ng Panginoon, at ito ay nagbigay ng katiyakan ng kaligtasan ng isang tao kapag siya ay tinatakan ng Espiritu Santo. Ephesians chapter 1 verse 13. So pinakita ron, in Him you also, after listening to the message of truth,
the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. So, paano tinatanggap ang Holy Spirit? Ito after ng bautismo sa tubig at ang pagdating ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa tubig ay magdadala ng kapatawaran at ang pagdating ng Espiritu Santo. And that's the reason, mga kapatid, napakarami mga taong naniniwala pero hindi nila tinatanggap ang banal na Espiritu. Dahilan, merong paraan na inilagay ang Panginoon para tanggapin ng tao ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos. Yes, it is promise. It is a promise. It is free. Ito ay libre. Ngunit, meron siyang inilagay na paraan paano mo tatanggapin ang bagay nito. And I believe, mga kapatid, maraming mga tao na naglilingkod at naniniwala sila sa Panginoon pero hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo. Well, ang Espiritu Santo ay tinatanggap upon baptism after the forgiveness of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Well, sabi natin kung isa-isahin natin, ang kaligtasan ay libre, ang kapatawaran ay libre, ang Espiritu Santo, ang bautismo ng Espiritu Santo ay libre. Pero mga kapatid, ang mapuspos ng Espiritu Santo ay meron kang bagay na dapat gawin. Well, it is another story. Ito ay pagpapakita ng ibang bagay. So lahat ng yan, ang kaligtasan ng kapatawaran at ang pagtanggap ng Espiritu Santo, but ang manatiling puspos ng Espiritu ay meron kang bagay na dapat gawin. At ito ay kinakailangan ang tinatawag na pagtatanim sa Espiritu. Well, binigay na sa iyo ang Espiritu Santo. Paano mo i-maintain ang Espiritu Santo ay meron kang bagay na dapat gawin. At di ka dapat maging kagaya ni Juan Tamad na alam mo may bayabas naman at yan ay mahuhulog balang araw at ikaw ay nakanganga na lamang. Well, ang problema, pagdating ng ang isa sa suliranin ng mga mananampalataya, alam ko mga kapatid, naniniwala ako, lahat kayo ay masipag. Lahat kayo ay masipag. Nakikita ko ang kasipagan ng bawat isa. Pero meron sinabi si Apostle Pablo sa Romans chapter 12 na pinakita ni Apostle Pablo sa ganitong pangusap. Sabi ng Book of Romans chapter 12 verse 11. So pinakita rito, puntahan muna natin ang verse 9, let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good, be devoted to one another in brotherly love, give preference to one another in honor. Verse 11, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Sa ibang version, kung titingnan natin ang Romans na yan, Romans 12:11, pinakita rito sa ESV version, do not be slothful in zeal. Do not be slothful in zeal. Sa King James Version ay gayon din ang bagay na pinapakita. Diba? Pinakita roon, do not slothful in business. Pero tingnan natin sa Tagalog. Ang Tagalog ay nagsasabi ng ganito, huwag mga tamad sa pagsusumikap. Alam ko, sabi nga kanina, pag pinag-usapan siguro ang trabaho, napakasipag natin. Pag-usapan ng ilan ay sabi niya, kung merong OT, mag-OT ako. Kung merong minsan opportunity ng holiday, kung merong pasok sa pwedeng babayaran ng holiday, at merong gustong pumasok ng holiday. At ganun tayo kasipag sa ating mga trabaho. Pero mga kapatid, ang sinabi ni Apostol Pablo na kanyang paalala, huwag tayong maging tamad sa pagsusumikap
at ang tinutukoy nito sa bahaging spiritual. Dahilan, kapag ikaw ay naging tamad sa bagay na spiritual, asahan mo pagdating ng harvest, mamamalimos ka. That yan ang sinabi ng Proverbs na binasa natin kanina, yung tamad, dahilan, well, ito'y literal na nakikita ni Haring Solomon, pero tinitingnan naman natin ang spiritual aspect. As I said kanina, nakita ko ang ating kasipagan sa ating buhay na ito, sa ating pagtatrabaho. Pero, merong dalawang klase ng buhay, meron tayo. Meron tayong pinagtataniman sa laman at meron din tayong pinagtataniman sa espiritu. Kung tayo nagtatalim sa laman, lahat ng ating tinatalim sa ating buhay na ito, na literal, ay aani tayo. Lahat ng inyong pagsisikap ay inaani ninyo dahil nakikita nyo ngayon ang inyong tagumpay sa bagay niyan. Kung paano ka nagpunyagi, nagsikap sa mga literal na mga bagay, sa klase ng iyong trabaho, minsan ikaw ay binibigyan ng award. Diba? Merong loyalty award, merong ilang pang mga bagay, merong mga incentive na ibinibigay kapag dahilan sa iyong pagtitiyaga, pagsusumikap, kasipagan, at inaani mo ang lahat ng biyan. But there are another field na kinakabag mong dapat pabayaan na ikaw ay magtanim din. Dahilan ng batas ng ating Panginoon, what you sow is what you reap, but if you do not sow, there will be no harvest. That's the truth. Yan ay isang sigaw, isang katotohanan na sumisigaw. So pinakita rito ng verse 11, pinakita roon, sabi niya, huwag maging tamad sa pagsusumikap. Anong sabi niyan? Huwag maging tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu na nangaglilingkod sa Panginoon. There's another field na minsan napapabayaan natin, at ito ay ang field ng Spirit, na dapat doon tayo magtatanim. At ito yung tinutukoy ko, mga kapatid, lahat ng bagay, alam nyo, in fact, sabi ng 2 Peter chapter 1, ay pinakita na rito ni Apostol Pedro, sa 2 Peter chapter 1, Verse 3, seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Sa wikang Tagalog, sabi riyan, yamang ipinagkaloob sa atin ng Kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay. Yamang ibinigay na sa atin ang lahat ng bagay na ating kailangan. Saan? Para sa lahat ng bagay na naukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Lahat ng kailangan natin in this life sa paglilingkod natin sa Panginoon. Alam niyo ba na provided na lahat ng Panginoon? Ito'y binayaran na ng dugo ng ating Panginoon. Ang ating kailangan para sa kaligtasan at ang ating kailangan para sa pagtatagumpay sa buhay na ito ay ibinigay na sa atin. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Binayaran na ng ating Panginoon even our victory. Can you say amen to that? Our victory ay binayaran na ng dugo ng ating Panginoon. At itinalaga Dinalaga ng ating Panginoon ang mga mananampalataya na magtagumpay sa lahat ng mga bagay. Sabi ng Book of Romans chapter 8, we are more than conquerors. Ngunit, bakit minsan hindi tayo nasusumpungan sa pagiging matagumpay? Dahilan, nagiging tamad tayo sa parting ito. Nakaka-amin pa ba kayo? Minsan, mga kapatid, kailangan natin ng mga ganitong pagpukaw sa ating mga kaisipan. Dahilan, pinapakita ng banal na kasulatan, lahat ng bagay
ay binigay na ng Panginoon. Nariyan na. Mga kapatid, kung isang tao binigyan siya ng 1 hektaryang lupa, well, sarap, meron akong 1 hektaryang lupa. Pero mga kapatid, anong gagawin mo sa 1 hektaryang lupa? Titingnan mo lang? At sasabihin mo, pare, meron akong 1 hektarya na lupa. Ay lumipas ang ilang buwan. Kumusta? Kumusta yung 1 hektarya mo na lupa? Dinagdal mo na nga eh. Puno na nga ng damo, dawag. Mga kapatid, kung meron sa iyong binigay na 1 hektarya na lupa, ang dapat mong gawin ay bungkalin mo ito at ikaw ay magtanim in order for you to have a harvest. Ngunit kung meron kang 1 hektarya na lupa at ipagmamalaki mo lang na meron kang 1 hektarya na lupa na wala kang ginagawa, pagdating ng harvest, yung mga kalapit lugar mo ay nag-aani sila, nag-harvest sila, meron silang pasan-pasan na mga malalaking patatas, kamatis, sitaw, bataw, patani. Meron sila ng ganitong mga bagay, pero ikaw ay wala. Why? Because hindi ka nagtanim. Now, ang ating binibigyan ng pansin sa buhay na ito ay ang pagtatanim sa field of the Spirit. Pero, tandaan natin, alam niyo ba, sabi ko nga, to receive the Holy Spirit is free. But to be filled with the Holy Spirit is another thing. Ang tumanggap ng Espiritu Santo, ito ay libre, ito'y pangako ng Panginoon. Pero ang mapuspos ng Espiritu Santo, meron kang dapat na gawin na pagtatanim. Tingnan natin ang isang pinakita ng Banal na Kasulatan. Do you believe na ang Acts chapter 2 ay tinanggap nila ang Banal na Espiritu? How many can say amen to that? They received the Holy Spirit at the day of Pentecost. They received the Holy Ghost. They received the baptism of the Holy Spirit at Acts chapter 2. But mga kapatid, dumaan ang mga mananampalataya sa nang sila'y pinuspos ng Espiritu, o tinanggap nila ang Espiritu Santo, and automatically nang nagbigay ang Panginoon ng Espiritu Santo, hindi to kula, they are filled with the Holy Spirit. Sila ay puno ng Espiritu nang sila'y ibinigay ng Panginoon. Well, I believe mga kapatid, nang ibinigay ng Espiritu ng Diyos ang kanyang Espiritu sa sino man, siya ay puno ng Espiritu. At dahilan sa ang Espiritu Santo ay binigay ng Panginoon sa kanila, what happened next? Pagdating ng chapter 3, ang sabi ni Peter, sabi niya, silver and gold have I none, but what I have, I will give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. At ang lalaki na lumpo ay tumayo, lumakad, lumukso, at tumakbo na nagpupuri sa pangalan ng Panginoon. But nang makita ito ng mga scribes and Pharisees, naggalit sila. And they start to persecute the church. Diba? They persecute the church at kinwestiyon nila ang mga alagad. At sabi niya, well, hindi nila matutulan ang ginawa ng kapangyarihan ng Diyos. Ang lumpo na lumakad, sabi ng chapter 4 verse 13 ng Book of Acts, as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and began to recognize them as having been with Jesus, and seeing the man who had been healed standing with them, they had nothing to say in reply. Wala silang masabi dahilan ang lalaking ito is completely whole. Siya ay magaling.
Siya, hindi mo makakita ng trace na iika-ika sa kanyang paglalakad. Lumalakad siyang diretso as a normal person. Naglalakad, tumatakbo, tumatalon na kagaya ng ordinaryong o normal na tao sa kanyang na merong na siya'y pinanganak na normal. At habang tinitingnan nila, wala silang masabi. Ang kanilang ginawa, sabi niya, hindi natin mapipigilan ang ganitong bagay. Ang ginawa nila, they form a council. At sinabi nilang, gawin natin, hindi na natin matututulan ng ganitong bagay. Ang ating nalang gawin, pigilan sila para hindi na mag-ulit pa ang ganitong klase ng himala. Oh God. Pinipigilan nila para hindi na mangyari ang ganong uring himala na kanilang nasaksihan. Dahilan sila ay naiinggit na, mga kapatid. Dahilan ang mga tao, first day ng preaching ni Peter, 3,000 souls were baptized. 3,000 kaagad na kaluluwa. Well, mga kapatid, ito ang paraan ng pagtawag ng Panginoon. So, makikita natin pagkatapos noon, at dahilan doon sa pangyayaring ito, ay meron pang mga nadagdag. Sabi ng chapter 4, verse 4, but many of those who had heard the message believed. So meron pang mga nadagdag after the 3,000. And the number of the men came to be about how many? 5,000. All in all, sa mikling panahon, 8,000 nadagdag sa iglesia. At ayaw nilang kailangan nilang pigilan ang ganitong bagay. So, ang ginalawa nila, they form a council at sabi nila, binalaan silang wag nang ituloy pa. At sabi rito, verse 16 in chapter 4, what shall we do with this man? For the fact that a noteworthy miracle has taken place through them is apparent to all who live in Jerusalem, and we cannot deny it. But so that it will not spread any further among the people, let us warn them to speak no longer to any man in this name. Sabi niya, wag na kayong mangangaral sa pangalang ito. Dahilan nakita nila, hallelujah, napakadelikado ng pangalang ito. Bawat ma-applyan ng pangalang ito ay meron nangyayari sa kanila. How powerful is the name of Jesus? Can you say amen to that? The power of the name of Jesus. So they forbade them na wag nang magsalita sa pangalang ito. To speak no longer to any man in this name. And when they had summoned them, they commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Gusto nilang zip ang mga bibig ng mga apostol. Pero nagtanong si Peter, kayong humatol, sino ang dapat sundin, ang Diyos o ang tao? But as for us, para sa amin, ang aming gagawin ay ang sinabi ng Panginoon, dahilan sinugo kami para magsalita ng ganitong bagay. And sabi niya, but Peter and John answered and said, whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge. For we cannot stop speaking about what we have seen and heard. Tinawag sila na maging witness. At ang witness ay hindi pwedeng tumahimik. They were called to be a witness. So ano nang kanilang ginawa? Pumunta sila sa kanilang mga kapatiran at sila ay ibinalita nila ang ganitong bagay. At pagkatapos nilang ibinalita, lahat sila ay nalungkot, lahat sila ay naglumihanan sa ganitong bagay dahil ang pinipigil sila. So ang pinaka-paraan na kanilang dapat gawin ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. They start to gather and they start to pray.
At sabi rito ng banal na sulatan, and when they heard, verse 24, and when they heard this, they lifted their voices to God with one accord and said, O Lord, it is you who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. Sila ay tumawag sa Panginoon. Sila'y nilakas nila ang tinig, hindi para magreklamo, kundi para ipakita nila, isinumbong nila kung anong ginagawa ng mga tao dahilan pinipigilan sila na magsalita sa pangalan ng ating Panginoon. At sabi ng banal na kasulatan sa verse, pagpapatuloy ng kanilang prayer, ay sa verse 30, let's jump to verse 30, while you extend your heart, ito'y isa sa kanilang prayer, verse 29, balikan natin, and now Lord, take note of their threats. Take note of their threats. Tingnan mo ang kanilang pananakot sa amin. And grant to your bondservants may speak your word with all confidence. Ibigay mo sa iyong mga lingkod na sila ay mangusap na may buong katapangan. With all confidence. And while you extend your hand to heal and signs and wonders, at sabi niya, ipagpatuloy mo, Panginoon, ng pag-uunat ng iyong kamay at gumawa ka ng mga tanda at kababalaghan at sa pamamagitan ng pagpapagaling sa lahat ng mga dako, sa pamamagitan ng pangalan ng iyong lingkod, banal na lingkod na si Jesus. And verse 31. And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken. And they were what? They were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. Paano mga kapatid kung nanahimik sila? Paano kung bumalik sila sa dati? Na nagkulong sila ng sa silid at tatakot sila sa mga Hudyo? Well, mga kapatid, ang ginawa nila, tumawag sila sa Panginoon, sila'y nanalangin. I can say, mga kapatid, prayer, ang ating pananalangin ay isang uri ng pagtatanim sa spiritual na field. Kung sila'y mananahimik, kung sila'y hindi kikibo, kung wala silang aksyon na gagawin, at hindi sila nanalangin, well, wala silang harvest. Now, do you get my point, mga kapatid? Ano ang harvest na akin tinutukoy sa oras na ito ay may kinalaman sa mga spiritual na mga bagay. Bakit minsan wala tayong harvest dahilan hindi tayo nagtatanim? At alam niyo ba, mga kapatid, ang pinakamaganda, para baguhin mo ang pangyayari sa iyong buhay, magpasimula kang magtanim. Sino rito ang gustong magkaroon ng changes sa kanyang buhay? Start to sow in the field of the Spirit. Magpasimula kang magtanim sa field ng Espiritu. And then you will have a harvest. Well, Brad, nanalangin naman ako sa Panginoon na palakasin niya ako. But how eager you are. Gaano ka ka-eager, kapatid, na ikaw ay palakasin ng Panginoon? Well, sabi pa nga ng banal na kasulatan na ating binasa, provided na lahat ng bagay. Nariyan na. Available na. May field na naibigay sa'yo. May lupa na naibinigay sa'yo. May binhi na naibinigay sa'yo. Anong dapat mong gawin? Kinakailangan mong kunin. Hallelujah, ang binhing yan. At pumunta ka sa bukid, iyong bungkalin. Hallelujah, at alam ko mga kapatid, sa pagbubungkal ng lupa ay merong effort dito. There's an effort. May effort mga kapatid, lalo't kapag ang lupa ay galing sa tigang, galing sa tagtuyo. Kinakailangan muna nito na ito ay mababad sa tubig. Kaya nga, ang mga magsasaka ay nag-aantay sila ng tinatawag na spring. At sa panahon ng spring ay ito yung panahon na ang lupa ay
ito ay lumalambot at nagkakaroon ng ulan. At sa panahong yun ay dapat mong samantalahin. Alam nyo, dito sa talinghaga ni binigay ni Solomon, it seems na meron siyang bagay na ipinapakita dahilan sabi niya, dapat ikaw ay magbungkal o mag-araro sa panahon after the autumn. At alamin natin, well, usually, ay sa isang version ay pinapakita roon, sabi niya, ang tamad ay hindi siya nag-aararo dahilan sa maginaw pa. Sabi niya, maginaw eh. Malamig pa, kaya mahirap, nakakatamad magtrabaho sa ganitong panahon. But mga kapatid, ito ang isang panahon na pinapakita ng sa bawat isa sa atin ang pagtatanim sa Espiritu. Kung nais natin, pinakita sa banal na kasulatan, kung nais ng bawat isa sa atin ang pagkapuspos ng Espiritu, isa sa pinakita, at alam ko, ang mga mananampalataya ay makaka-agree sa ganitong bagay. Anong kanilang ginawa? They prayed. They prayed. Hindi lamang sila, at ito ay kanilang habit. They prayed, and after they have prayed, sabi rito, verse 31, when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled. Excuse me. They were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak the word of God with boldness. Mga kapatid, napigilan ba sila? No. Patuloy pa na lumaganap ang salita ng Panginoon at sabi ng banal na kasulatan, and they began to speak the word of God with boldness at lalo silang pinuspos ng Espiritu Santo. Now, tingnan pa natin ang ilang bagay. Let's go on as far as we can, hanggang saan tayo aabot sa bahaging ito. Sabi ng chapter 5 ng Book of Ephesians, chapter 5, verse 18. Verse 18. Bago natin tingnan ng verse 18. Verse 15, starting verse 15. Ephesians 5:15. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. Meron siyang babala na kanyang pinakita. Lumakad kayo, mag-ingat kayo sa inyong paglakad. Hindi kagaya ng mangmang, kundi kagaya ng isang pantas. One time na i-share ko mga kapatid, ang pagiging wise ay hindi ito inborn. At sabi ng mga commercial, gifted child. Pero alam nyo, ang pagiging wise, it is a choice. Nakuha nyo ba ako mga kapatid? Ang pagiging wise, it is your choice. To become a fool, it is your choice. And to become wise, it is also your choice. Mamaya pupuntahan natin yung bahaging yan sa Matthew 25. So pinakita rito, therefore be careful how you walk. Meaning to say, you can walk as a fool, and you can walk also as a wise. So ang paglakad bilang pantas ay pinipili ito. Kung gusto mong magpakamangmang, magiging mangmang ka. Pero kung gusto mong magpakapantas, magiging pantas ka. Alam niyo ba ang pagkakaiba ni David
and soul. Si Saul ay nagpakamangmang siya sa kanyang paglakad at nanatili siya doon sa kanyang selos na sabi niya, si David ay magiging kukuha ng aking kaharian, kinakailangan siyang mapatay. Kailangan siyang maalis sa aking landas. And you know, namuhay si Saul na fool, isang mangmang. Dahilan lahat ng kanyang buhay, ang kanyang paghahari ay in-spend niya sa paghabol kay David. He walked as a fool. Lumakad siya na isang mangmang dahilan doon sa selos, doon sa galit na naroon sa kanyang puso, na kanyang tinitingnan, na sabi niya, kukunin ito ang kaharian. Nagagalit siya kay Jonathan, bakit pinagtatanggol sa David? Pero sabi niya kay Jonathan, sabi niya, bakit mo pinagtatanggol ang taong yan? Alam mo ba na siyang kukuha ng kaharian mula sa iyo at di mapapunta sa iyong kaharian? Gusto niya ipasa ang galit doon sa kanyang anak. But Saul walked in all his life as a fool. But sabi ng banal na kasulatan, si David ay lumakad isang pantas. Bawat bagay na ginagawa niya sa kanyang buhay, ini-inquire niya ang Diyos at siya ay nagtatagumpay. You can walk as a fool and you can also walk as a wise. I hope this point ay ma-drill sa ating mga spirito sa oras na ito. Therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time because the days are evil. Making, sa ibang version, redeeming the time because the days are evil. Making the most of your time because the days are evil. So then do not be foolish. See? Verse 17, so then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. You can be wise. You will become wise as you consider the will of the Lord. Habang iyong tinitingnan ang kalooban ng Panginoon at ikaw na nakaunawa sa ganitong bagay. Verse 18. Anong sabi diyan? And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Sabi ng ilan, thank God, di na ako nagiinom. Well, thank the Lord, hindi ka na nagiinom. Pero ang punto kong gustong tingnan dito, sabi dito, huwag kayong mag-inom ng alak, magsiinom ng alak na kinaroroonan ng magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y, mapuspos ng Espiritu. Now, pinakita rito ni Apostol Pablo ang comparison ng pagkapuspos ng Espiritu. Nakuha niyo ba yung idea na sinasabi ni Paul sa verse 18? Do not get drunk with wine, but be filled with the Spirit. Now, mga kapatid, gusto kong buksan ang inyong mga kaisipan. Nakakita na ba kayo ng nalasing na yung alak katabi niya lang? Nakuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Merong mga exaggerated na kwento, sabi niya, alam mo yung taong yan, makaamoy lang ng alak, lasing na. Parang hindi ko kayang mapaniwalaan yan. Tama ba, mga kapatid? Saan ka nakakita ng isang taong nalasing na hindi uminom? That's my point. Nariyan ang alak, nasa tabi niya ang alak. Ang sabi niya, gusto kong malasing, pero hindi siya umiinom. And the same way sa banal na Espiritu, mga kapatid. Nariyan ang Espiritu, pero kinakailangan mong uminom. Nakukuha niyo ba ang punto ko, mga kapatid? Kinakailangan mong kunin ang alak at inumin ang alak. At ito ay paraan ng pagtatanim sa Espiritu. In order to be filled with the Spirit, anong nangyari sa
Book of Acts chapter 4, lahat sila ay nanalangin. I believe, mga kapatid, to be filled with the Holy Spirit, isang paraan ay ang pananalangin. To be filled with the Spirit ay isang paraan ay ang ating mga prayer life ng ating buhay. Nariyan ang Espiritu, pero hindi ka malalasing kung hindi ka iinom. Ang 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ay pinakita ang dalawang bahagi rito na dapat nating makita, mga kapatid. Chapter 12 verse 13. For by one Spirit we were all baptized into one body. So, pansinin nyo yung dalawang salita na bibigyan natin ng pansin. For by one Spirit, we were all baptized into one body. When we received the Holy Spirit, we were baptized into the body of Christ. Whether Jews or Gentiles, whether slaves or free. And we were all made to drink of one Spirit. Mga kapatid, alam nyo, ang Espiritu Santo ay pinakita ito ng ating Panginoon sa John chapter 4 at John chapter 7. Sabi niya sa babaeng Samaritana, kung nalalaman mo lamang ang kaloob ng Diyos, ikaw ang magsasabi sa Kanya, bigyan mo ko ng tubig, at bibigyan kita Kanya ng tubig. At ang tubig na Kanyang ibibigay sa iyo ay hindi ka na mauuhaw, kundi ito'y bubukal mula sa iyo. Yun ay pagpapakita ng pagtanggap ng Espiritu. Pero yung bautismo sa Espiritu Santo. Pero sabi niya, chapter 7, meron siyang sigaw. Ang sigaw ng Panginoon sa John 7 verse 37, now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone is thirsty. Sumigaw siya ngayon. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Now, ibang bagay ang unang pagpapainom ng ating Panginoon. And that's the baptism of the Holy Spirit. Pero ibang bagay ang sumunod na pangungusap na kanyang pinapakita. Sino ang nauuhaw? If you are thirsty, if you are thirsty, ikaw ay gagawa ng paraan para mapatid ang uhaw na yan. Ikaw ay lalapit sa Kanya. Well, nariyan, ang Espiritu Santo ay available. Pero, hallelujah, bakit tayo wala, sabi ng ating Panginoon, dahilan hindi tayo humihingi. Bakit tayo wala? Ay hindi tayo humingi. So makikita natin sa bahaging ito na tinitingnan natin. Isang part pa lamang ating nako-cover para sa bahaging ito. Ito ay ang may kinalaman sa pagkapuspos ng Espiritu. Kung nais natin ang ganitong bagay, well, I believe it is available. It is available. Anong sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 11? Sa Luke chapter 11, pinakita niya ang isang talinghaga. Verse 9 ng 11 ng book of Luke. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, receives. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be open. So, sa ibang version, ay pinakita ng verse 10, pinakita ng verse 9 and verse 10, ay merong, ang phrase na ginamit doon is, keep on asking. Keep on seeking.
keep on knocking. Minsan, naghanap tayo, di natin nasumpungan, tumigil na tayo. Humingi tayo, minsan, wala pang dumating, nag-give up na tayo. Kumatok tayo minsan, at di nagbukas, at madali tayong gumibap. Alam niyo ba, ang chapter 11 at ang chapter 18 ng Book of Luke, ang tinutukoy dito ay yung pagiging persistent. At brothers and sisters, ito ay binigyan natin ng diin ng mga nakaraan sa ating buhay pananalangin. Yes, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. At dahil dito, sabi rito ng verse 11, now suppose one of you fathers is asked by his son for a fish. He will not give him a snake? He will not give him a snake instead of a fish, will he? Sabi niya, kung kayo ng mga ama, kung kayo ay hingan ng inyong anak ng isda, ibibigyan niyo ba siya ng ahas sa halip na isda na dapat mong ibigay sa kanya? Ganun ba ang kanyang gagawin, wika ng ating Panginoon? If you done evil, being evil, now know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Sino sa inyo, sabi niya, kung ang ama sa mundong ito ay nagbibigay ng mabubuting bagay, gaano pa ang inyong ama na sa langit, na humihingi, na magbibigay sa kanya ng Espiritu sa kanino man na humihingi sa kanya. Ang dapat nating gawin, alam natin, hindi karaka ang bago ka makapagtanim minsan, kinakailangan mong basagin ang lupa. Kinakailangan mong hindi tayo nabihasa sa farming. Pero kung titingnan natin ang farming ay hindi ito ganun kadali. Dahilan, kinakailangan mong mag-exert ng effort. Kinakailangan mong mag-araro. Kinakailangan basagin ang lupa. Kinakailangan palambutin ang lupa. At kinakailangan mong magtanim ng binhi. At kapag nakapagtanim ka, huwag mong isipin na karaka, bukas ay mag-aani ka na. You have to wait patiently. Kinakailangan mong mag-antay. Kailangan mong mag-antay. At mag-antay hanggang, hallelujah, dahilan, ang pag-aantay, ito'y a testing of time. Ang pagiging patient, ang paghahantay sa Panginoon ay sinabi ng Book of Isaiah chapter 40, they that wait on the Lord shall renew their strength. Bakit tayo hindi nakakaranas ng renewal? Dahilan, madali tayong kumikipap. Nag-pray tayo minsan at walang nangyari ay we give up. But dito natin makikita, dito mo ipapakita yung persistent. Dito mo ipapakita na ikaw ay tunay na nauuhaw. Dito mo ipapakita na ikaw ay tunay na nasa pangangailangan. At kung ikaw ay tunay na nangangailangan, hindi ka titigil hanggat di mo natatanggap yung bagay na iyong kahilingan. Alam niyo ang ginawa ni Daniel? Naghantay siya ng 3 consecutive weeks. Naghantay siya ng 3 linggo bago ang kasagutan ay dumating sa kanya. Naghantay siya ng 21 days na siya ay nag-aayuno, hindi tumitikim ng masarap ng pagkain, na masarap, hindi tumitikim ng alak, hindi nilalangisan ng kanyang ulo, ng anumang langis, at siya ay naghihintay sa Panginoon. At mga kapatid, after 21 days, then came the harvest.
Pagkatapos ng 21 araw, dumating ang kasagutan sa kanya. Isang karanasan na kanyang naranasan sa Panginoon, isang pangitain na nakita niya ang Panginoon. Bumagsak siya na walang lakas, pero siya'y pinalakas at sinabi sa kanya, ikaw na lalaking labis na pinapahalaga. Alam niyo kanina, habang binabahagi ng ating kapatid about the vessels, earthen vessel, merong isang verse na sinabi ang Panginoon kay Daniel nang siya'y dalawin. At sabi ng talatang ito sa Daniel 10 verse 11, kung pwede natin tingnan sa ESV version. Verse 10, unahin natin ang verse 10, and he said to me, Daniel, and behold, a hand touched me and set me trembling, and trembling on my hands and knees. And verse 11, and he said to me, O Daniel, man greatly loved. Sa isang version na aking binabasa, is a man greatly treasured. Isang tao na sabi, dahilan ang Nasbi ay pinakita rito, O Daniel, a man of high esteem. Isang lalaki na pinapahalagahan ng lubusan. Alam nyo, ang ating value ay hindi ang mga bagay na material dito. Nagiging valuable ang sino man sa atin dahilan paano natin pinapahalagahan ang mga espiritual na mga bagay. Naalala niyo ang sabi ng Panginoon kay Cornelius, Cornelius, anong sabi sa kanya? Your prayer and your alms has become a memorial before the Lord. Naging alaala at ikaw ay naging mahalaga sa paningin ng Panginoon. Dahilan sa paano niya pinahalagahan ang mga bagay na espiritual, mga kapatid. And then, after sowing for many times, then, dumating din naman ang panahon ng harvest kay Cornelius. Dumating ang harvest kay Daniel. Dumating ang harvest sa mga lingkod ng Diyos. At naniniwala ako mga kapatid, hallelujah, tandaan natin, what we sow is what we reap. But, isang mahalagang bagay, kapag tayo ay hindi magtatanim, wala tayong harvest na makikita. Huling bahagi na gusto kong bigyan ng pansin mga kapatid, ang 10 virgins. Ang 10 virgins, ang 5 ay matatalino at ang 5 ay mangmang. At ang mga matatalino ay ang kanilang ginawa, they act wisely. That's the reason they become a wise. Yung kanilang act na ginawa ay siyang naging daan na sila ay tinawag na wise. Hindi sila inborn na sa wise. Sila yung act na kanilang ginawa, they act wisely dahilan nagtira sila o nag-reserve sila, nagdala sila ng reserve na langis dahilan alam nila kung hindi man siya dumating sa takdang oras, at least meron akong reserve na langis na pwede kong gamitin kung siya man ay magtagal. Then, anong sabi ng banal na kasulatan sa chapter 25 verse 8? Then verse 7, then all the virgins, verse 6, but at midnight there was a shout, behold the bridegroom come. Behold the bridegroom, come out to meet him. Then all the virgins rose and trimmed their lamps. Lahat dito ay mga malilinis, mga birhen, mga malilinis ang kanilang buhay. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. But the foolish said to the prudent, give us some of your oil, for our lamps are gone out.
But the prudent answered, No, there will not be enough for us and you too. Go instead to the dealers and buy some for yourselves. And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in and with him to the wedding feast, and the door was shut. Ang pinaka-suliranin, mga kapatid, sa panahon ng harvest, ang pinakamalungkot na buhay ay kapag ang lahat ay nag-harvest at ikaw ay walang harvest. At dumating ang isang pagkakataon ng foolish na ito ay kinakailangan niyang manghingi, mamalimos doon sa wise. I pray, mga kapatid, na tayo ay hindi maging kagaya ng mga foolish na ito. At di rin tayo maging kagaya ng sluggard, ng isang tamad sa pagsusumikap, na pagdating ng panahon ng lahat ay meron ng harvest at ikaw ay walang harvest. Ito yung sinabi ng banal na kasulatan, there will be gnashing. There will be wailing and gnashing of teeth. Dahilan sa labis na panghihinayang. At bakit hindi ako nagbigay ng pansin sa bagay na ito? Tayo magsitayo, mga kapatid, sa oras na ito. Hallelujah. Maybe ang mga salitang ito ay hindi ganon kainam ang dating sa bawat isa atin. But may it serve as a warning sa bawat isa. Dahilan, anuman ang inyong tatanim, whatever you sow, will also reap. Pero ang isang kaisipan, kapag hindi ka nagtanim, ikaw ay wala kang expect na harvest. Witin natin ang praise, ang chorus na yan, ang they that wait upon the Lord. Shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. Ating iko ating mahulo sa oras ito. Ang Book of Proverbs, kagaya ng ating nabasa. Hallelujah. Sabi niya, ang isang tamad ay hindi siya nagpo-flow, hindi siya nag-aararo, hindi siya nagpapagal. Pagkatapos, dahilan, ito ay panahon ng taglamig. Ngunit ang suliranin pagdating ng harvest, siya'y mamamalimos, siya'y mangangailangan. Oh, blessed be the name of Jesus. Dalangin ko sa uling mga araw nito, ating samantalahin ang panahon, ating kinabubuhayan. Sabi ni Apostol Pablo, let us redeem the time. Ang panahon ay binigay sa atin, ay ating sikapin na magamit na wisely ang lahat ng mga bagay nito. At tayo magtanim sa Espiritu, mapuspos ng kanyang Espiritu, at tayo magpatuloy sa pagtatanim sa espiritual na mga bagay. Dahilan, hallelujah, ang pinakamainam na panahon ay ang harvest. Habang ang lahat ay nagkakaroon ng kagalakan sa panahon ng harvest. At dalangin ko sa araw na yun, walang isa man, hallelujah, na isang lalaki o babae, hallelujah, na walang anumang aanihin sa panahon na itinakda ng Panginoon. Hallelujah, tayo dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, na mapagpala at makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa panahon na iyong binigay sa amin. At kung ikaw, Diyos, ay nagtatagal, Panginoon, sa iyong pagparito, ito ay sa kadahilanan, hallelujah, nais mong malubos ng bawat isa ang isang panahon na panahon ng pag-ani.
Sa panahon ng pag-ani, Lord, ay marami kaming sinabi ng Book of Psalms, sa panahon ng pagtatanim ay merong pagtatanim na merong pag-iyak, merong siphayo, merong kalumbayan. Ngunit sa panahon ng harvest ay merong mga bigkis na aming dadalin at papasanin na merong kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Lord God, darating ang panahon ng harvest, Lord. At ito'y panahon, O Diyos, ng iyong pagbibigay ng gantimpala sa iyong mga anak. At sa panahong yun, dalangin ko ang bawat isa ay merong lubos na kagalakan na inaantay ang iyong pagparito. At merong kagalakan na inaantay sapagkat ayon sa iyong salita na sinabi, I come quickly and my reward is with me. Ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay aking daladala. Sa huling araw nito, Diyos, dalangin namin, kagaya ng payo ni Apostol Pablo, huwag kaming maging mga tamad sa pagsusumikap. Maging maningas kami sa Espiritu na naglilingkod sa iyo sa huling mga araw nito. Panginoon, kung mayroong mga puso, hallelujah, na nasa kalamigan, kung may mga puso na walang alab, Lord, ito ang panahon upang, hallelujah, ang lahat ng bagay ay available, Lord. Ang lahat ng bagay ay inilaan mo sa bawat isa amin. Ang Holy Spirit ay available. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan ay narito. Ang iyong dugo ay nananatili, Panginoon, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kung may mga panahon ng aming buhay ay hindi tama sa iyo, Panginoon, ang iyong dugong mahal ay available para ang bawat sala ay may patawad at ang bawat buhay ay may wasto at may tama at magkaroon kami ng isang right standing sa iyong harapan, Panginoon. Lord, itinadalangin ko ang bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong dugong mahal ang siyang magpatawad sa lahat ng mga bagay. Ang iyong dugo, Panginoon, ang siyang magdala sa amin na maging matuwid sa iyong harapan. At iyong dugo ang siyang maghuhugas ng lahat ng bagay, lahat ng aming mga kakulangan, lahat ng mga bagay, O Diyos, na aming kapabayaang nagawa. Lord, ang iyong biyaya ay sapat upang kami ay patawad sa amin ang lahat ng mga bagay. At ngayon, Panginoon Diyos, ay magpapasimula muli kaming magtanim sa Espiritu at upang sa isang pagkakataon, sa isang panahon na iyong nilaan sa amin, ang harvest, Lord, ay kapwa kami magagalak, kapwa kami malulugod, kapwa kami merong kagalakan at kaligayahan sa araw na yun sapagkat merong harvest na yung dinala sa bawat isa. Lord God, as I pray this congregation, Lord, at habang aking dinadulog sa panalangin, hindi lamang kami, kundi ang bawat isa na nasa kanilang mga tahanan, ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa iyo, Panginoon. O Lord God, maglingkod kami na may buong sikap at di kami magkulang sa anumang pagsisikap sa huling araw nito, dahilan na naman ang bagay na aming itatanim ay aming anihin. Hallelujah. Kung hindi kami manghihimagod. Ito ang payo ni Apostol Pablo sa amin. Huwag kaming mapagod sa paggawa ng mga bagay sa espiritual, sapagkat kung hindi kami mapapagod, kami ay mag-aani sa takdang panahon. Magpakababa kami sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, at kami ay yung itataas sa takdang panahon. To God be all the praise, the honor, and the glory. Hallelujah. Sa iyo mabigay namin ang pagpapasalamat sa iyong mga salita na iyong sinugo sa amin, at nais namin ibigay sa iyo ang buong karangalan at buong pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. And amen. Praise God. So say amen. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito at habang ating tatapusin ang ating gawain at nais ko ibigay sa ating MC ang mga ating ginaawit muli ang chorus na yan. They that wait